Sinabon sa Senado ang Food and Drug Administration dahil sa umano'y mabagal at kulang na aksyon laban sa paglaganap ng pekeng gamot at health products na hindi FDA-approved online man o sa mga pisikal na tindahan. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, hindi sapat ang advisories kung buhay at kalusugan ng publiko ang nakataya. Si Troy Gomez sa report. Mainit ang naging pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography araw ng Martes matapos kastiguhin ni Senator Raffy Tulfo ang Food and Drug Administration. Giit ng senador, habang isang click lang ang kailangan para makabili online, isang click away din ang panganib sa kalusugan ng publiko. Dahil sa online selling platforms, halos lahat ngayon ay one click away. Pero kasabay ng convenience, one click away din kayo sa panganib. Ibinunyag ni Tulfo na sa isinagawang test buy ng kanyang Senate team sa Shopee, nakabili sila ng prescription-only medicines gaya ng clobetasol propionate at coamoxiclav kahit walang reseta. Hindi rin nakaligtas sa pagdinig ang bentahan ng tirzepatide sa TikTok at iba pang platforms. Ayon kay Tulfo, ang brand na Monjuro lamang ang rehistrado sa FDA. Ngunit naganap online ang mga hindi rehistradong brand nito. Ang problema, ang mga binibenta online ay hindi FDA registered. Ang bibenta ng mga ito ay hindi shortcut sa pampapayat, kundi shortcut sa panganib para sa mga ating consumers. Mas nakababahala pa ayon sa senador na pati sa mga pisikal na tindahan ay patuloy ang bentahan ng mga produktong matagal nang may FDA advisory. Sa isang test buy, nakabili pa rin ang kanyang staff ng Hokkaido Slimming Pills na may sangkap na amphetamine kahit may advisory na laban dito mula pa noong 2013. Bukod dito, inilantad din ang pagkalat ng counterfeit medicines. Nakabili umano ang team ni Tulfo ng Peking Biogesic, Peking Decogen Forte at Peking Neozep sa ilang retail stores. Mas masaklap, mas mahal pa minsan ang mga peke, pero mas delikado dahil maaari itong magdulot ng severe allergic reactions. Karamihan sa mga sari-sari store, nagkikerry ng Decogen Biogesic Neozep na fake products. At just imagine ano yung tama doon sa kalusugan ng mga taong nakakainom niya. Hindi natin alam kung ano yung formulation noon. Di ba? You're not doing your job. Siya nga pala, mabilis na, Attorney Teston, wala ka bang balak mag-resign? I serve at the pleasure of the people acting through the president. And if there's someone better than me to head the agency, I'll gladly yield the post to that better person. Sa parehong pagdinig, iginiit naman ni Senator Erwin Tulfo na kung talagang mahigpit ang pagbabantay ng FDA, dapat sa umpisa pa lang ay napipigilan na ang bentahan sa Facebook, TikTok, Shopee at Lazada. But if you really do your job, palagay ko, doon pa lang ho sa inyo mapipigilan na ho ito Kung talaga nagbabantay po kayo, tama po yung sinasabi ni Senator Raffy, dapat nakalagay doon FDA approved bago nyo tanggapin. Inusisa rin ng PNP Anti-Cybercrime Group kung bakit tila naghihintay pa ng reklamo bago kumilos. On the part of the ACG, anong basis po namin na so kailangan po namin yung FDA approved or list of licensed products para yun ang basis po namin para gumawa ng report to request for the takedown. Hindi ito pinalampas ni Senator Raffy Tulfo na iginiit na tungkulin ng mga ahensya ang aktibong pagmamanman, hindi ang paghihintay na may magreklamo. Ayon naman sa PIDEA, handa silang tumulong lalo na kung may sangkot na controlled substances. PIDEA may support FDA through technical assistance. Example, if a drug was found, we can identify if it contains a controlled substance. Sa huli, nagdala pa si Senator Raffy Tulfo ng mga peke at unregistered na gamot sa pagdinig bilang patunay na ang banta ay hindi lang online, kundi nasa mismong mga tindahan na pinupuntahan ng publiko araw-araw. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.